Makapanglingkod ta. Itong palakpakan si Lord. Hallelujah. Are you blessed? Muragwa man ko yung nadungog. Are you blessed? Kinsa ba'y nalipay nga niabot siya karon nga kagabihion? Amen ba? Grabe gyud no ang ulan ni apil-apil gyud nga bubabag para dili ka makaabot, but salamat sa Ginoo bisa pa mag-ulan nakaabot ka. Amen ba? Atong palakpakan si Lord once again. My topic this evening, it's all about what is a divine appointment. Okay? Next week, muapil mo og divine appointment. Friday, Saturday, and Sunday. But, dapat karon palang daan madil ka. Dapat karon palang daan imong masabdan kung unsa ka-importante ang pag-apil sa divine appointment. Kaya kung dili ka kumbinsido, ay lang pag-join. But, bago ko mag-end, nagtuo ko nga mo decision ka. Amen ba? What is a divine appointment? It is an appointment with God, meeting Him personally, face to face. In other words, ang pakig-divine appointment, pakig-meeting sa Ginoo naong to naong. Maybe mayngong ka, Pastor, imposible na. Igsoon, walay imposible sa Ginoo. Kung ang Ginoo makig-meet nato, makig-tagbo nato, igsoon, mabag-og yuga. Amen ba? Ug mao daw ni ang time when God through the blood of His Son Jesus and by the power of the Holy Spirit deals with our past and present so that we can have a meaningful life today. Amen. Mao daw ni ang takna o ang oras nga ang Ginoo pinaagi sa dugo sa iyang anak o pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, iyang idil ang imong kagahapon, ang imong presente nga sitwasyon karon. O ang imong life magkaroon og meaning. Magkaroon og purpose. Igsoon, wa ko kabalo unsa ang imong past. Unsa ka ngilad, unsa ka guba, unsa ka pangit, o unsa ka pagdaog-daog sa yawa. Bago lang na nabalita no sa J-Mall, nilukso na pod. Why? Tungod ang life walay meaning. Tungod ang ilang kinabuhi wala mo serve sa purpose sa Ginoo. But niining imong pag-apil sa divine appointment, ang imong life magkaroon og meaning. Hallelujah! Unsa man ang imong kagahapon, even your present situation, nga naminaw ka karon. Isa lang akong nasiguro, kanang tanan, idil ni Lord. Amen ba? Mga dapat imong ablihan ang imong salabutan. Dugay na taniini nga kalibutan, pero makita nimo walay satisfaction o walay tinuod nga kabag-uwan. Nay emptiness, nay kulang, kabalungagin say kulang diya. Dili ang imong uyab, kundili si Lord. Amen. Atong palakpakan si Lord once again. Makita ninyo ang usa ka tao in the Old Testament kung unsa pod kaguba ang iyang kinabuhi. Ang iyang pangalan si Jacob. In the book of Genesis, chapter 32, verse 30, Jacob, after wrestling with the angel of the Lord at Peniel, said, I have seen God face to face. Si Jacob nagpamatuod. Iyang girisling ang anghel sa Ginoo
Og after ni adto nga experience, iyang nakita ang Ginoo naong tunaw. Kabalo mo mo sa wrestling? Isabay kabalo sa wrestling dire. Binigyanay. Di ba? Isabay nagatanaw dire wrestling, di ba? Pang-itcha, panglabay. Binigyanay yun. But kini nga person, desperate siya nga mabago. Og niabot sa punto nakipag-wrestling sa anghel. Para lang mabago. Kamusta man ang imong katapad? Murag relax na kayo? Murag nagpaabot na ba? Kanusa man mahumaning sabaan king pastor dira eh? Kay murag gutom naman. Ang akong pangutana, unsa man ang imong desire? Niapil ba ka sa divine appointment next week? Tungod kay napugos ka? Maybe nagkaroon kag utang kabubuton sa nag-invite nimo? Egson ako nang iklaro nimo, dili mo paryente o dili mo actually maybe kailana. Pero matingala ka, nganong gidala ka niya sa divine appointment kay gusto niya nga maimong ma-experiencehan ang among na-experiencehan. Amen! Kay kung tinawhanon lang igsoon, kapoy gyud kayo. But makita ni mo no ang life ni Jacob. Desperate siya nga mabago. Gusto niyang makita ang Ginoo. Unsay nahitabo sa iyang kinabuhi. After that experience, Jacob's life was transformed. Hallelujah. Mga ka ng imong katapat, tanawa doon ang imong katapat. After sa imong divine appointment, mo blooming ka. Burag di makakumbinsido. Mga tutuki daan. Sulti daan ang imong katapat, excited ko sa imong kabaguhan. Ablihi lang ang imong kasing-kasing. Ako nang iklaro sa atong tanan, kami dili mi born nga mga pastor. Kung atong balikan akong life, kani ato grabe pod kaguba. Gadruga ko, gamariwana, galaklak, sabi galaklak, grabe. Sirap ba? Ay mo kabala ka, mamatay pulis dire. Si Major Obinsaray na Gamariwana, gasabu, galaklak ko. Kung nag-abot sa akong panahon, tagtulo ko kadlaw bago ko matulog. Nganuman, lakas tama. Full charge. Limanggag na kadroga. Kinsa may makatulog. But grabe ang Ginoo. Gikan sa kinabuhi nga guba, iyang girestore. Hallelujah. Mga kanang imong katapat, pwede gigang marestore. Gani sa atong gibasa, ganiha, ang imong past, even your present situation, ingon si Lord, iyang idil. Nga naman, seryoso siyang baguhon ka. Amen. Mga tanawa daan na imong katapad. Kabalo pa ka ng imong katapad, buuta na. Nganong naingana na tungod kay nayawa. Mga sa divine appointment, much more nato ning masabdan. Amen. Ug unsay nahitabo diha? His name was changed from Jacob. Ang meaning sa Jacob, deceiver o mangingilad o Jacob, to Israel, Prince of God. In other words, ang iyang kinabuhi, ang iyang pangalan na meaning. Sa imong divine appointment, maybe di kaganahan sa imong pangalan. But after sa imong divine appointment, imong ilab ang imong pangalan. Kay dili na aksidente. Your nature is your name. Nasabtan ba nato ni? Mga dapat makatuntang mo pasalamat sa Ginoo kay gidalata sa divine appointment. Gitagaan tag tsansa. Amen. Napapakadiha. Importance of having a divine appointment. Unsa ang mga gitawag importance o ika-importantihan sa pag-adto sa divine appointment. Number 1, obtaining personal freedom. Ikaw mismo makabaton og tinuod nga pagpahigawas. Igsoon, walay tambal sa adik. Kabalo mo sa tambal, rehab. Pero dagang pang i-rehab, pagawas, adik gyapon.
But kung si Lord imong ma-encounter, ma-amaze ka, mabago ang imong kinabuhi. 80 to 90% ang imong Christian life i-deal ni Lord. Amen. Unsa mang gapos bisyo, babag, nga dili ka makakita o makapamuhat sa Ginoo, but sa divine appointment, imong masabtan nga ang imong life na ay purpose o na ay meaning. Amen. Number 2 sa importance of having a divine appointment, renew the mind. Ang imong utok o ang atong una-una mausab. Mga sultihan mo katapan, ang imong una-una mausab. Kung atong balikan, kung kinsa si Pastor Ojing, 15 years ago, ang akong life naara sa daplin. Kinabuhi nga patapon. Kinabuhi nga walay klaro. Usa ka batan-on nga walay purpose ang kinabuhi. But sa dihang nag-serve ko sa Ginoo, akong gi-offer ang akong kinabuhi. Inko, Lord, gamit ako. Then akong na-experience ang pagkamaayos sa Ginoo. Gi-restore ko niya. Gitagaan ko niya og second life. Mga kanang imong katapad, pwede gid ang mabag-o. Mga first, mag-start sa atong panghuna-huna. Amen. Unsa pa? Have a change in character. Kanang imong character o kinaiya mausab na. Kung kaniadto kinaiya sa yawa, karon dili na kinaiya na ni Lord. Hallelujah. Amen. Mausab ang imong karakter, ang imong pamatasan. Why? Kung si Lord ang mo-touch nimo, ma-amaze ka. Grabe nga transformation ang buhaton sa Ginoo sa imo. Unya na ay mo testimony, tinuod nga kinabuhi. Kung giunsa sila pag-restore sa Ginoo. Maybe makarelate ka unya. Uban sa inyo maghilak pa siguro. Siguro makaingon ka ang kinabuhi walay pulos. Ang kinabuhi burag wala lang. But ako igsoon maingon sa imuha, ang atong life maingon ko naagyoy tumong og tuyo ang Ginoo nganong gipili o gitawag ka. Amen. And number 4, go to new level of intimacy. Matingala ka sa imong divine appointment, ang imong intimacy sa Ginoo. Burag paminaw nimo, burag duol na kayo si Lord. Why? Kay na-restore ka. Ang imong intimacy sa tuang langit nun nga amahan. Dili sa gustong relihiyon. Tungod sa relihiyon, daghang mga relasyon nga nadaot. But ang gusto sa Ginoo, relasyon. Pakigrelasyon sa iya. Amen. Get a new vision. Bagong panglantaw sa imong kinabuhi. Akong nakita more than 70 to 80% puro young people. Young people, ako mingon sa iyo, ang imong life na ay meaning. Serve sa Ginoo samtang bata pa ka. Amen. Napay mga bagong pananawon. Gi-prepare ni Lord para nimo. Ayaw pag-una-una. Na mga dagkong butang nga gi-prepare si Lord para nimo. Kaya kung ako wala ko ni sanong sa tawag sa Ginoo, dugay na kong patay. But salamat nga sa diyang nisanong ko sa iyang tawag, iyang girestore ang akong kinabuhi, o gitagaan ko niya og kinabuhi nga sobra-sobra. Kaya ang Ginoo once nga iya kang tawagon, iya gyud kang panalanginan og iya kang paboran. Amen. 5 purposes of the divine appointment. Number 1, salvation. Maluwas ka. Dili tungod kay giingon sa imong nag-invite nimo o sa imong katapat, ikaw mismo maka-eksperyensya nga mausab ka. Mga sultida na imong katapat, congratulations sa imong kabaguhan. Igsoon, matingala ka. Ang imong kinabuhi mausab.
Mga excited me sa inyong kabaguhan. Hallelujah! Unsa pa sa 5 purposes of the divine appointment. Number 2, inner healing. Mahil ka emotionally. Di ba natay madungog ka niadto nga ginaingon may pag-imo kong gisumbag kaysa imo kong gisultihan ana nga words. Matingala ka katong gisumbag ka ang pasa, di ba? Maayo mawala. But ang words nga sakit kaayo, sukad sa imong pagkahimugso, even your present situation, always paghihapon nga fresh. Why? Samaran actually ang imong kinasuluran. Siguro makaingong ka nga, kuha naman to siyang gipasaylo, pastor, pero ayaw lang ipatubang sa kuha, basig makalimot ko. Di ba? Ana actually nga attitude, wala ka actually na heal. Sa divine appointment, imong ma-experiensyahan, ang imong kinasuluran, maayo ka. Siguro sa imong pagkabata, imong always madungog, wa kay pulos, may pagsabata, gituok na taka, nagdako kang way hinungdan, buka, yaka, dinala ko na i-mention. Siguro mauna always. O ang cause nga nagdako ka, nagkaroon kag hatred sa imong parents. Nagdako ka, nga moingong ka, bantay lang kag budako ko. Sige, hagiton pa ka, pagdalig dako. Pero kato nga pain, nga gi-utter, gisulti sa mamatingala ka until now, fresh pa kayo. O nakapaapekto sa imong growing up, sa imong pagdako. Matingala ka, dili mo na kay ngana, pero mupasakit ka sa uban. Why? Kay mao ang imong na-experiencean. But sa divine appointment, ayuhon ka. Mga sultihin mo katapan, ayuhon ang imong kasing-kasing. Na inner healing. Mga tao nga nakapasakit nimo, dugay na nga panahon, abi nimo, okay na to. But matingala ka, sa diyang imong mahinumduman, fresh pagyapon ang gibuhat sa imo. Mga experiences sa imong life nga nag-cause kanimo nganong naingana ka sa divine appointment, ayuhon ka ni Lord. Especially mga young people. Ayuhon sa Ginoo ang imong kinasuluran. Amen. And number 3, of course, na gitawag nga deliverance. Igsoon, nagyoy mga gitawag nga mga unclean spirit o mga hugaw nga espiritu. Di na ako kayo na madutan karon, but sa divine appointment, imo ning ma-experiencehan. Tagaan ka sa Ginoo, tinuod nga pagpahigawas. Mapapansin mo, nga unta ang pagsimba sa Ginoo maayo. Di ba? Ang pagsimba maayo para sa Ginoo, pero usay mo simba ka kibiil, bunyag, lubong, kasal. Siguro musimba lang kag once a year. Musimba lang ka o gwapo kag salina. Uban siguro sa inyo, Adri, why simba-simba? Why? Patay actually ang imong sulod. But after sa imong divine appointment, matingala ka. Ikaw pa'y una sa simbahan, wa pa'y tao. Amen? Why? Kay i-deliver ka ni Lord. Matingala ka na yung mga butang unta, nga kabalo kang maayo ni, according to Apostle Paul, kabalo si Paul nga maayo ni, but wala niya ginahimo. Dautan nino ng iyang ginabuhat. Di ba? Siguro imo nang ma-experience, kabalo ka maayo man, tani pa anong di man ako mabuhat. Dautan mo na kung mahimo. Why? Tungod kay na espiritu diha sa imong sulod sa divine appointment, i-deal na. Amen. Unsa pa ang 5 purposes of the divine appointment? Number 4, experience God in a powerful way. Hallelujah. Imong ma-experiensyahan mismo ang gahom sa atong Ginoong Hesus. Amen. Na ba si Major Robinson dire? Mula kita ko to kay Major, tindog po kay Major Robinson. Kaya ikaw mong pinakag. Ingon sila ang pulis, lisod na walihan. Kanaw, major na.
Ato ang station commander sa Torres Police, entire Davao City. Gahi na kaniadto, pero matingala ka, humok na in the Lord. Hallelujah. Na ba diring mga napadala ni Major, pwede ba ipataas ang mga kamot? Ubay-ubay sila, pawira gid power si Lord sa inyong life. Unsa, napabay mula ba kang Major? Napay si Kapitan Sabis dito sa likod nagpahipi lang. Pero matingala ka ba, kinabuhi nga pwede yung babago. Si Kernel, ba si Kernel, wala pa coming. Ang iya lang kuhan ang iyang general na di ba? Pwede yung babago. Bisa pag unsa ka kagahi, pwede kang mausap. Amen. Nga bago ginatong mga pulis, ikaw pa kaha. Sama sa gingon ni Pastor Michael sa inyo, ganiya, kinsa na ba'y nakapatay diri? Nakalimot ko gingon siya, nakapatay yung ito'y siguro pasigdagan pagbutaas. Nakapatay iro, iring, ilaga, ukok ka na, dagan pagbutaas. Pero sa to, wala na actually. Amen. Unsa pa? Vision from heaven. Sa 5 purposes sa divine appointment, daghang kang ma-experience yan. Maybe ang uban sa inyo, ma-open ang imong espiritu hanong panguna-una. Ma-open ka spiritually, makita nimo na yung mga anghel, maabli ang langit, naana ang mga experiences during sa divine appointment. Mga dapat ka ng imong katapat, be excited. Sultina, dapat excited ka. Atong palakpakan si Lord. Hapit ako mauman. Dirita, what can I expect to happen? Ikaw na ni. Ikaw na ni ha. Unsa ang imong gi-expect na mahitabo? Number 1, personal change. Mausab gyud ka. Mga tanawa da na imong katapad. Excited ko sa imong kausaban. Tinuod nga kausaban. Tinuod nga kabag-uhan. Amen. Mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Magkaroon og meaning ang imong life. Unya na ako'y buhaton nga illustration para makasabot ka kung unsa ang imong value before God. Number 2, spiritual growth. Mutubo ka spiritually. Matingala ka kaniadto, di ka ganahan mo basag Bible, ma-amaze ka. Always na nimong ablihan ang imong Bible nga naa sa altar. Dekada na nga way ukab-ukab, kaya ingon nila makabuang. Kung makabuang pa, dugay naming nangabuang. Bitik na sa yawa. Matingala ka, kung makapalit kag cellphone nga, iPhone 15 ang pinaka-latest ba o 16? Bible pa ka, di ni mo mapalit, ma-amaze ka. Ganahan na ka, mukit-kit sa pulong sa Ginoo. Kay mo grow ka in the Lord. Amen! Unsa pa, healing and deliverance. Ato na nang gimension kanya, ayuhon ang imong kinasuluran. Tagaan ka o pagpahigawas. Unsa pa, experience God in a personal way. Si Lord yun mismo, imong ma-experience, siya yun mismo ang mangunay. Nga tagaan kaniya o pagpahigawas. Kabalo ba mo? Ang inyong pag-apil sa divine appointment, dili ini tungod kay ni decision ka nga moabot ka karon. Kining imong pag-abot sa pre-divine appointment, nakalista na ni dito daan sa langit nga ikaw ang moabot karon nga panahon. Mga dapat excited ka kay si Lord mismo ang mamuhat ni ini nga panahon, dili kami. Amen. Unsa pa? Clear direction from God for your life, family, work, and ministry. Dagan diri nga sa wala pa sila ka divine appointment, hapit magbulag. Gani nagbulag na, nagsabot na, but nawalihan, na-invite sa church, karon naka-appeal og divine appointment, na-restore ang pamilya. Karon nahimong pastor o pastora sa Kapalong. Diri sa Kapalong.
Makita nimo nga ang trabaho sa Ginoo mo restore og pamilya. Siguro grabe na nimong panarbaho. Kanang imong agtang og ang imong kilay ug agtang nag-abot na. Grabing sub-sub sa trabaho. But how about tagaan tog time si Lord? Amen. Para nga atong life magkaroon og direction from God. Amen. Ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong trabaho, even ang ministry nga gustong ipabuhat ni Lord sa tuwa. Amen? Atong palakpakan si Lord. Last two, obstacles to having a divine appointment. Na mga obstacles. In other words, mga babag sa imong pag-appeal sa divine appointment. Number one, personal relationships. Unsa man ang personal relationships? Maybe babagan ka sa imong asawa. O babagan ka sa imong bana. Ayaw pag-apila-apila na. Relihiyon na po na. So, it's not about a religion. It's all about the relationship with our Lord Jesus Christ. Amen. Maybe babagan ka kung nakay uyab. Babagan ka sa imong uyab. Babagan ka sa imong partner. Kay mauni isa nga gamiton mga obstacles, mga babag nga dili ka maka-appeal sa divine appointment. Personal relationships. Maybe ang imong uyab moingon nimo nga ayaw pag-appeal og divine appointment kay atoa ba yan ng mansari o atoa ba yan ng anniversary. Pag sure oy tungod lang sa inyong mansari, anniversary, imong na-miss ang divine appointment. Dili, manggod pastor, kinamang gugoy, importanteng lakaw, ana. Kuan manggod pastor, wamong ko'y mubantay sa mo ang balay. Way mo pakaon sa mong iro o iring, tungod sa iro o iring, wa kaka-appeal sa divine appointment. Kagamay sa imong rason mo, sulti na imong katapat, dapat walay makababag nimo. Sige, deklarahay, dapat walay makababag nimo. Pananghid lag tarong, amen. Unsa pa, family responsibilities, pastor. Kuan manggod na, di ko makaapila na pastor kay walay bubantay sa among balay. Ngano, imong balay, mudagan day na. Laki lang ng imong balay ug panangid og tarong kay mo appeal ka og divine appointment. Amen. Unsa pa'y mga family responsibilities? Isa ni nga gamiton sa enemy nga dili ka makaabot sa divine appointment. Ako aning gi-mention para makabalo ka. Nga ops, burag babag gini sa yawa. Mga dapat ayaw papugong. Amen. Unsa pa? Personal obligation and commitments. Isa ni nga mubabag nga dili ka makaabot sa divine appointment ang imong mga commitments o ang imong mga obligasyon. Bantayan na ni. O work o ang imong trabaho. Mangutan ako, dugay na magigang nanalbaho. Kamusta ba ang imong estado sa imong financial nga bahin? Halos gakamang paghihapon hangtod karon. How about atong i-appeal si Lord sa atong plano? Sa atong trabaho ug sa atong pamilya? Matingala ka, i-bless sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen. Unsa pa'y mga gitawag obstacles kaning preconceived ideas. Kana ganing kabalo naman ko ana, kana nga words. Dapat kamo nga number karon nga nakaabot sa pre-divine appointment, dapat walay usa sa ininyo nga mawala. Amen. Dapat makaabot mong tanan next Friday, Saturday, and Sunday. Amen. Kining mga preconceived ideas kanang kabalo na ba? Ayaw, ipadaplin sana. Unsa ang imong experience o unsa ba ang imong nahibalan, i-empty sa ang imong unahuna, receive og bag-o. Kay kung magpabili na,
lisod ka nga mabag-o. Pero kung imong ablian, imong una-huna, ang imong kasing-kasing ma-amaze ka na yung mga bag-ong revelation, bag-ong pamaagi si Lord, o ikaw mismo maka-eksperyensya nga ang imong life na kinahanglan gid og tinuod nga kabag-uhan. Amen. Unsa pa? What are my next steps? Of course, take care of family needs. Mga dapat karon pa lang next week pananghid na daan. Yang people ka pag binuutan na daan. Kaniadto di ka kabalom hugas og plato, panghugas na daan. Para matingala ang imong parents, murag naa gyud ni gustong pangayoon ba? Para tugtan ka. Murag hilom ng mga young people, murag di gyud ni kabalom mahugas og plato ba? Mga magbinuutan na mananghid og tarong, mga bana, mga asawa, mananghid og tarong. My loves, oh honey, sweetheart, moapil kog divine appointment, tuguti ko kay para manisatua. Amen ba? Mananghid lang og tarong para tugtan ka. Dili itong mawala kag galit, wa ka mananghid, wa pugay kontak-kontak. Pag uli nimo kaldero ang musalo nimo. Wa walang kay gibilin. Ipahilo na daan tanan. Amen. Itong palakpakan si Lord. Unsa pa'y sunod ni mong pagabuhaton, i-reschedule ang appointments. Daghan na mag-appointments nga giapilan. Ang akong pangutana, ni-income ba ka? Nausaba ang imong kinabuhi? Nitaas ba ang imong financial nga bahin? Wala. Why? Kay walay pabor gikan sa Ginoo. How about ato asang iset aside? I-reschedule lang imong trabaho, ang imong mga appointments, ang imong obligasyon, na manggutay na natay mga men in uniform nga mo join mga pulis sa divine appointment, nagtuko nga kini sila mga pil gini sila. Ipadapli lang sa mananghid og tarong. Amen ba? I-reschedule lang, wa man siguro mawala. Wa man siguro milyones mawala nimo. Amen. Mga i-reschedule lang ang mga importante kay mo na mas importante nga imong apilan nga mao si Lord. Igsoon, ako ning iklaro nimo, 80 to 90% ang imong Christian life idil ni ini nga panahon. Matingala ka, mausab ka, you will never be the same again. Grabe nga kapag-uhan ang pagabuhaton ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. Unsa pa'y dapat atong i-prepare? Prepare things needed for the divine appointment, of course. Magdala tag Bible, notebooks, ballpen. Unsa pa? Unsay dapat dili dalahon? Of course, cellphone, laptops, iPad o MP3 and etc. Pwede ka po mumudalag cellphone kay mag-communicate man. But during sa atong session, next week, sa atong divine appointment, nagi pagabuhaton nga kwaong gid sa ang inyong cellphone for the meantime. Kaya ang purpose ana para maka-focus ka. Kay daghan kaayo last nga mga divine appointment wala nila gisurrender ang cellphone. Ang tendency, ang enemy nakasulod, nainanawag, gitawagan, ang giingon didto, ang imong mama na aksidente. Of course, kay wala mag-surrender ang cellphone. Kay naaman na sa tong rules during sa divine appointment. Tindog siya, bit-bit niya ang cellphone. Kay ang ato ba yung rules dire kung mugawas ka, di nakakabalik sa divine appointment. Di gawas gid siya. Pag-abot sa balay, nadat na niya ang mama didto. Wala day maaksidente. Naingon ang nanawag, joke-joke ramanto. Tungod sa joke-joke, na-miss ang divine appointment. Mga sultine mong katapad pagtarong para dili ma-joke-joke ang imong divine appointment. Kay lisod kaayo nga makipag-divine appointment ka sa Ginoo, magsigi ka gunit sa imong cellphone. Like last example, makigmeet ka kang kinsa mga elite dire. Like sa tuang Tatay Diggs.
o sa tuang niran nga Mayor Bishop Rod Cubos. Makikatubang ka niya, sigang cellphone. Unsaaw ni mo pagpangayo sa iyang 8 ka programa, nagsigi kag tanaw sa imong cellphone. Maingon siguro maybe si Bishop, dili ka interested. Kay kung interested ka, dapat wa kay gunitan, maminaw ka kung unsa iingon. Kay nakipag-istorya mga tama ba? Lisod kayo, mag-istorya kag dakong tao niya, magsikag cellphone, di dapat dili ana. Si Lord ang atong imit ni ini nga panahon. Amen. Mga sultini mo katapat, be excited. Unsa pa? Prepare yourself. Pray and fast. Kabalo ba mo among fasting? 85 days. Hangtod karon ga fasting pa mi. But sa inyo ang inyong fasting karon lang Wednesday, Thursday, and Friday. Sige lang. Explain na niya ni Pastora Janet. Desire to be set free. Desire nga makabaton ka og tinuod nga pagpahigawas. Have faith and expect to encounter God. Amen? Atong palakpakan si Lord. Natay video nga tanawon, but before that, na ako ihatag nga illustration. Kinsa may gustuhan eh? Adugaya katingogoy? Kinsa gustuhan eh? 1,000. Pinakadako nga paper bill sa Pilipinas. Although naanay 5,000 pero wala pag-release. Only few pa ang gagunit. But pinakadako yun nga paper bill nga ato ang ginagamit karon 1,000. Tama ba? Karon ako ning kumuton. Alawan ninyo akong ihulog. Akong tamak-tamakan. Akong sipa-sipaon. Akong puniton, kumuton, ibundak-bundak. Karon muadto kog tindahan. Nay, o tay, magpa-change ko sa kuang 1,000 na ibi. Moingon ba sa kuha ang tindera nga, sir, ang imong kwarta, sir, kay imo mang gikumot-kumot, gibundak-bundak, tagaan pa kag 500. Moingon bang tindera? Dili. The same amount, the same value ang iyang isukli sa kuha. The same is true gihapon sa imong life. Giunsa man ka pagkumot-kumot sa yawa, pagdaog-daog sa yawa, but ang imong value before God wala na usab. Ug mauni ang rason nga nung gidala ka sa divine appointment. Nakasabot ba ka niinig son? Ang imong value before God wala na usab. Siguro mutanaw ka sa imong kaugalingon, burarag 5 centavos ang akong value. No. Atubangan sa Ginoo, priceless ta. In other words, walay kwarta nga ikatandi. Mo nga ang divine appointment mo'y mutultul kanimo sa imong destinasyon nga ang imong life magkaroon og meaning. Magkaroon og purpose. Wa ko kabalon sa ang imong past, ang imong kagahapon, even your present situation. But si Lord, seryoso siya nga iyang bag-uhon ang imong kinabuhi. Atong palakpakan si Lord. Natay video nga tanawon. Paliog kog play. Jet, lugong asa. Sa palpit do. I like it. Mao ni ang akong nahimong kalipay, ang akong nahimong paglantaw sa gugma. It became a part of me. I was having sexual relationship with different men. I became like a prostitute. Walay panahon nga wala ko'y nakarelasyon. Dili gid pwede nga ma-zero ko. Kay lahi nga lalaki, pati tumboy,
akong gipatulan. I was so desperate to gain love. I once became Samaritan woman. Abi na kog mao na to ang akong katapusan. Nagulat na lang ko sa akong kamatayon. Sama sa naay leprosy na wad-an akong paglaom. I became so arrogant, like the prodigal son. Prideful, dili maminaw. Naglingaw-lingaw sa kalibutan. Kay abi na kog mauto ang saktong dalan. I was so confident in my religion, like Nicodemo. Para sa kuha, tala kumutuo ka sa Ginoo sa Kristiyano. Kay kaming mga Muslim na may prinsipyo. Grade 2, when I started to have that first sexual intercourse with the same man, at that young age, kabalo ko nga, dili na gyud ko lalaki. Kay the way I speak, the way I talk, I dress, it was all different. Medyo naanagyoy kaartehan ato nga time. And that sexual intercourse became a part of my lifestyle. And wala kabalo akong mama ana nga time. Yes, maybe sa uban innocent ra kaayo ko, pero kabalo ko unsa to ang mga nahitabo sa ako ah. And even at grade 4, nahimo na lang sa ako ang normal, ang pornography. For me, it's my way to find satisfaction tungod kay na ay kulang dinhaa sa ako ang kasing-kasing. Mo to nag-adto ko sa Japan. I am an entertainer. Trabaho ko sa mga club. No, so nag-entertain kog mga hapon. So nabutang ko ana nga place nga ang akong mindset is kung dili gyud ganito nimo imong lawas, dili gyud ka makakwarta. Nalipay ko. Oo. Pero maskin bisan kinsa na gani ang ako ang lalaki nga ako ang nakarelasyon. Even napug ko yung mga nakarelasyon, yung mga hapon na nang akong life. Then nakauyab pud ko og drug addict. Og sukad ato nahimo pud kong drug addict to the point nga na maligya na pud kog shabu. It was so chaotic. And that chaos in my life became my comfort at that time. Nakoy stage 4 cancer, liver cirrhosis, hopeless case na ko. Nipirma na ang duha ka doktor nga pagawason na lang ko sa ospital aron maghulat na lang sa akong kamatayon sa balay. Samtang na ako sa ospital, madlok na ko matulog. Makakita ko og mga kalabira, ang mga bungbong, makakita ko og mga kalayo. Sama ba nga nagulat sila nga ila kong kuhaon. Kana bang ang kamatayon nag-ungong na sa portahan. Usa ko ka pulis nga naay kalagot sa amahan. Itawag ko nga black sheep sa among pamilya. Ug tungod niini nilayas ko. Mibiya ko sa among panimalay ug niadto sa mga barkada. Ug didto nagsugod ko nga malipay kauban sila. Layo sa pamilya kay tungod ang akong amahan nagkos og grabe nga kaligut-gut, kapungot, kasuko kanako. The road is so dark, but for me, that's my way of escaping from my hatred to my father. I am a Muslim sa tribe sa Tausug. And we're doing 40 days fasting. 5 times a day may gaampo. Every Friday mo adto mi sa mosque to pray. Amo ang prayer is memorize gikan sa Quran. And my parents taught my sister and brother nga musimba jud kay Ya Allah nga gikan jud sa kasing-kasing o magkinabuhi jud nga balaan sa iyang atubang. That is my religion. Ug nagbilieve ko nga kanay lang jud ang makaluwas. Si Ya Allah o si Prophet Muhammad, siya ang makaluwas
siya ang kaluwasan. Siya ang dapat sundon o ganyang prinsipyo nga naa sa Quran. For me, the right religion is Islam. So, as the years goes by, nga nagdako na ko, grade 5, grade 6, up until high school, nag-start na kog bisyo. Start na kog inom, nag-start na ko og sigarilyo, nakatry pa ko mag-marijuana, no? And even, nag-join ako og mga sexual na dating site for men. And, dito pa na ko na-meet tong someone na abi na kog siya na, pero dili di ay. And even, pinaka-worst pa na, ako ang barkada, nahimo pa na akong nagkaroon mi og sexual relationship. Then, katong niuli na kong Pilipinas, katong nga mga practices na ko ang gibuhat na ko sa Japan, nadala na ko to siya diri sa Pilipinas. Nahimong worse ang situation sa akong life. Mas nahimo kong badlungon. Nahimo kong hard drinker kay pag abot na ko diri mas nitaas ang level sa dosage sa ako ang inumon. Dili ko matagbaw sa beer lang. Ang akong kinabuhi sa una, grabe kadautan. Sa edad nga 9 anyos, makaton ako mag-rugby, antod magmariwana, magshabu, mag-inom, magsigarilyo, grabe ka sugarol, sinsang klaseng sugal akong ginasudlan. Ug gani ang akong kinabuhi gawas sulod sa prisuhan. Akong kinabuhi way klaro. Nahimong badlugon sa pamilya, nahimong barungbado, manumbag diri, manumbag didto, mangulata, ug gani niabot sa punto nga kauban ako akong barkada nga nakapatay mi. Ug tungod niadto, ipangita nako ang kalipay pinagi sa pagsugal, sa bisyo, panigarilyo, pagubog-hubog, sabong, maljong. Ibi nakigrelasyon ko sa mga mataglain o lain-laing mga kababaihan. Ug tungod niadto nga mga bisyo nga nahimo na akong part sa akong life, ginapangita nako sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Dili jud ko magpawali. When it comes to Jesus, gahi jud kayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo. As an Islam, never jud ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Na ako'y friend nga Kristiyano nga try ko og wali nga share sa pulong sa Ginoo. Pero dili jud ko magpawali, maglaagod jud ko sa iyahang mag-share sa ko about kay Jesus. Kay dili ko mutuo kay Jesus. Para sa amua, Jesus is only a prophet, dili siya Ginoo. Despite of my religion, tanang mga prinsipyo, teaching nga akong gina-follow, mao gyapon akong ginabuhat. Akong kinabuhi, maldita kaayo, empty kaayo, barkatista, grabe kan ang porno, uyab dito, uyab dere. Akong kinabuhi, grabe ka worse. Nagdako ko nga wala ko'y papa, 1-year-old pa lang ko, patay na kong papa. So, mo to'y nahitabo sa akong past life, kay grabe gyud akong longing, nga naagay usa ka father figure, mapuno sa ako o gugma. Kaya wala man ako na natagamtaman ever since nga 1-year-old pa lang ko. The reason why nga nilakaw ko, niadto ko og Japan, tungod kay gusto ko nga makalingkawas ko sa among balay. Kay ako manggod, nidako ko sa ako ang lolo og lola kay broken family ko. Akong mama nibiya sa akong papa kay naapod siya'y lain. So habang ako nagadako sa ako ang lolo, habang mahubog akong lolo, time nga mahubog ang akong lolo, ginaingnan ko niya nga mahimo pod ko nga sama sa ako ang mama. And the worst word nga ako madungog sa iya is mahimo pod kong burikat sama sa akong mama. So dito na ako nga dili na ako gusto nga madungog permi sa ako Gusto ko mulakaw, gusto ko layo nga lugar. That's why niadto ko og Japan. Then time ato na nakalingkawas na ko, mura kog nakagawas sa hawla.
naglipay-lipay ko, nagparty-party ko, dito niyang gawas tanan akong bisyo. Gusto na ko nga malipay ko. And tuod man, nalipay ko, pero at the end of time, sa ako ang kinabuhi, ako gihapong na-feel nga kulang gihapon. Then, abot po ko sa time nga nakarelasyon po kong tumboy. 2 years, nag-live in me. Then, maura gihapon, gibiyaan ko. Iya kong gibiyaan, kaya naapod siya lain. Then, katunga time nga nawala siya sa akong kinabuhi. Gusto ko magpakamatay. Nag-attempt jud ko nga maglaslas. Pero dili po na ako kaya. Gusto na ako nga mawala lang ko sa kalibutan. Gusto na ako nga mukalit lang kong kawala. Nga wala, di na ako ma-feel ang sakit. Until such time nga nakabalo ko sa kong kinabuhi, tamingan na sa doktor ang akong life. Bido ang akong sakit, wala na'y tambal. Ang akong, even ang mga doktor ni surrender na. Even akong mga pamilya, na ako'y pamilya, kung mama, kung papa, ang akong mga igsuon, nawada na po sila paglaom sa kuha. Even though ako kabalo ko sa kong kinabuhi nga, mubo na lang akong kinabuhi. Na ako'y anak, first 4 years old siya ato nga time, ang pinakasakit sa kuha tungod kay dili ko gusto nga magdako siya nga walay amahan. Tama sa kong kinabuhi nga although na ako'y papa pero na siya sa layo. Sa diyang moadto ang akong anak sa ospital, dako siya kalipay, sa diyang makakita sa kuha, lipay kay siya, magdagan siya sa kuha padong. Ug dili ko gusto nga kadto nga kalipay, maputol siyang kinabuhi. Mawala siyang kinabuhi. Adlaw-adlaw nakadako na akong tiyan. Naipito ka ugat nga nibuto sa akong kasing-kasing. Sumpay sa akong liog. Ningon ang doktor nga bisan isa ka ugat nga mubuto, pwede na nako ikamatay. Grabe ang akong kalagot sa akong amahan. Tungod sa mga panahon nga iya kong ginakulata, kanunay na akong mahinumduman. Kung tungod ni ana, nakabaton kog kasuko, kalagot, kaniya. Sa dihang makakita ko sa iyang naong, di na ko mapugngan ang akong kaugalingon nga maglagot, masuko, kaya akong kasing-kasing na puno sa pagdumot. Ug tungod niadto, dako ang epekto sa akong kinabuhi. Sa dihang nahimo kong pulis, kaingon ko sa akong kaugalingon nga dili ko mahimong sama sa akong amahan tungod sa mga butang nga iyang ginabuhat kanako. Ug isa ka gabi nagampo ko kay Ya Allah, kung tinuod ka, magparamdam ka sa kuha. Nagsimba ko sa iya pero walay nahitabo. And still such time nga, gialaw na ko si Jesus. Nalibog na ko kung kinsa jud ang Ginoo. Nalibog na ko kung kinsa jud ang tinuod. Natoy isa ka gabi sa akong kwarto. Pinaka first time nga nahitabo sa akong kinabuhi nga na ako'y nadunggan nga boses nga tangible, still, gentle nga voice. Ug niingon sa ako si Jesus, you just have to believe. Ug kadto nga boses mautoy naka-start og bag-o sa akong kinabuhi nga nag-seek nako sa kamatuoran. 2 months after my prayer doon sa secret place ko, classmate na ako, nag-invite sa ako mo join sa divine appointment. Ug wala ko'y laing gitubag, anak ko, go! Basta para sa Ginoo. And during that time, after 2 weeks, divine appointment na. And ang divine appointment, nahimo gyud na akong turning point sa akong life. Dito nag-start na de-develop ang ako ang tinuod yun nakahadlok sa Ginoo. And that time, nag-start na pod akong heart musik diha sa Ginoo to nabati na ko ang iyahang gugma sa akong kinabuhi. After ana nagwali na si Bishop, then
i-question ko na nakapastruck sa ako adito nga word nga niingon si Bishop Rod nga kung mamatay ka karon asa ka padulong. Then I realize nga ala grabe man dahil akong sala. What if mamatay jud ko karon? Kabalo ko nga daghan ko gibuhat sa ako ang kinabuhi nga dili jud makapalipay sa Ginoo. I know nga sa impyerno jud ko makaadto. Then i-invite ko nila to attend divine appointment. Diri ko nag-decide nga mag-divine appointment ko. Ug sukad ato, ingon jud ko sa Ginoo, Lord, nothing and no one can stop me in serving you. And then one day, ang Ginoo na gipadala nga tao, si Pastora Angela, kato nga adlaw, nakita na ko siya ni Agi, ug dili gyud ako ang iyang tuyo ato. Nay naghikog sa kong tapad, pero nakadungog ko siyang wali nga nay Ginoo mo ayo, nay Ginoo mo bag-o, nakabaton kong paglaom sa kong kinabuhi. Ug gani wala pa siya ato na human og ampo, grabe na akong hilak, natingala ko di man jud ko nagahilak. Natingala ko nga grabe na akong hilak ato, hilak sa kalipay, wa pa siya na mag-ampo, gitawag na ko siya. Ug ingnan ko siya, pastora, magpaampo ko. Tingala ko, pag human niyag-pray sa kuha, nakatulog ko, nakamata ko at 12 noon sa udto. Ug dito, nabati na ko ang milagro sa Ginoo. Ang burot sa kong tiyan nawala, nibalik akong pagkalagsik, nakatindog na ko, lami na akong pamati. Ug nakain ko nga, buhi gud ang Ginoo nga milagroso. And one time, nay usa ka taong gigamit sa Ginoo. Namianha sa among balay aron mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa dihang misangyaw siya, nakainumdum ko pagbalik nga aduna day Dios sa langit nga nahigugma kanako. O pinagi kaniya nagigamit sa Ginoo. Iya kong giwalihan hangtod sa gidala ko niya sa simbahan. Kung iana nga takna na diin sila nagapang-invite nga appeal og DA, divine appointment. Nagwonder ko sa akong kagalingon, mabag-o pa ba ko sa tulo ka adlaw? Ug ako niampo sa tago ug nangayo sa Ginoo. Ginoo, bag-uha ko. Ang starting point sa akong life, katong gidawat na nako si Jesus as my Lord and my Savior. And during divine appointment, dito nako nabati ang kalipay nga walay sama, ang gugma nga walay sama, ang acceptance, ang forgiveness, ug ang pagpalimpyo sa kinasuluran. And Jesus is the Lord and Savior, and He is the way, the truth, and the life. Siya ang tinuod nga Ginoo. And during divine appointment, grabe nga kalipay ang ako ang nabati. Karon, I have my very beautiful wife with me. I have 2 sons na mga gwapo kaayo. O karon kami duha ginagamit sa Ginoo mightily sa mga disciples gi-entrust sa Lord sa amoa as pastors. Og na-realize namo sa dihang musik mo sa Ginoo, ang Ginoo mo come in og mo intervene gyud, mo manifest gyud siya sa atong mga kinabuhi. Ug sa dihang nakagawas ko sa ospital, ipangita dyan ako si Pastora Angela, usa ka leader sa church. Kay gusto ko nga mo-serve dyan sa Ginoo og ni divine appointment jud ko. Ug karon, giayo na sa Ginoo, ang dating gitagalan sa doktor, gigamit apod sa Ginoo, moampo og mga masakiton. Nahimo ng pastor sa kalinan, nagwali na sa pulong sa Ginoo. Ginagamit ni Lord mightily ug much more gamiton pagyud sa Ginoo. Ug dili lang kay kana, ang akong mga barkada, mga dating drug addict, mga palahubog, nagamariwana, gibag-o na pod sa Ginoo, ug ang ilang kinabuhi gigamit na pod sa Ginoo. Karon nahimo na sang pastora sa Christ the Healer. Glory to God.
nagalid ng mga disciple, nagawali na sa pulong sa Ginoo, nagpaggamit sa Ginoo, ug wala na nahimong babang ang ako ang pamilya kay nakita nila nga nabag-o ko ug nagpadayon ko sa pag-alagad kay Lord. Ug karon nahimo na ko nga pastor nga pulis. Nagasangyaw ko sa pulong sa Ginoo nga malipayon. Bisan asa man ako ma-assign, ang Ginoo mahimaya kanako. Ug ko usab nahimong pastor o nahimong primary elder sa Christ the Healer International Missions Movement. Buong kalipay, pagdayig, pasalamat sa buhi nga Dios ng akong pamilya. Kauban na nako nangalagad diha sa buhi nga Dios. Ug karon kauban na nako ang akong papa nga nangalagad diha sa buhing Dios. Ug karon gigamit na pud ko ni Lord mightily. Isa na pud ko nga pastora sa City Hymn ug nanapod ko yung mga disciples na ginalid and more pa gyud nagamiton pa jud ko sa Ginoo. So sa kadaghan-daghan ni lalaki nga niagi sa akong kinabuhi, gihatag na jud sa Ginoo ang the man that I desire, ang under gyud sa will sa Ginoo. Now, para sa inyo na mag-join sa divine appointment, make a decision right now. Wala ko'y laing gibuhat ever since nag-start ko diha in the Lord nga nag-decide ko each and every day nga naa ko diha sa Ginoo. So, ngayon, today, start deciding to be with the Lord and to start your relationship diha sa Ginoo. Karon, i-challenge ta ka nga mag-divine appointment ka. Maybe na kay sakit, balatian, mayon ko sa imuha, pwede ka ayon sa Ginoo. Urang imong kinabuhi, patapon man, brokenness, punit sa bisyo, pag-inom, pagsugal, i-challenge ta ka, mag-divine appointment ka, kay bag-uhon ka sa Ginoo. Ngayon ko sa inyo ha, pag divine appointment. Ang religion dili makaluwas sa inyo ha. Ang prinsipyo nga imong gituhuan nga abi nimong tama, dili makaluwas sa inyo. I-try ang divine appointment. Ay si Jesus naa sa iyaha ang kamatuoran nga muhatag og kagawasan sa imo. Moyon ko sa imo ha, kuha ang tanang mga gipanghuna-huna nimo about the religion. It will not save you, but only Jesus. Makumuluwas sa imuhang alam. Kamo nga naminaw karon, ako mong ginaawhag nga mo appeal sa divine appointment with God. Aron kamo usab hatagan og kagawasan, kaluwasan ug masabdan nimo unsang katuyuan nga ang Dios maghari sa imong kinabuhi. Kung kamo nga aduna nay mga profesyon, no? Eligible nga mga trabaho, mga professionals, ako mong ginauhag. Ayaw kayo mo focus sa inyong profession. Niini nga takna ang divine appointment kung inyong tagaag panahon. Ang maka-attend mo, maka-appeal mo niini, sigurado ko, sama ka nako, adunay buhaton na milagro ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So sa inyo nga mag-DA sa inyo nga naminaw karon, I encourage you nga mag-divine appointment gid mo sa Ginoo. Kay dito jud ninyo makita during divine appointment ang gugma sa Ginoo ug mabago ang inyong kinabuhi. Mas-satisfy gid mo sa gugma sa Ginoo during divine appointment. Atong palakpakan si Lord. Hallelujah! Makita ni mo no nga ang Ginoo i-restore gid niya ang pamilya first sa dihang muapil ka sa divine appointment. Okay? Akong gihangyon tanan sa pagtindog. Then samtang katindog ka, just close your eyes. Nga imong desisyonan tonight
nga mo-appeal ka sa divine appointment. Just close your eyes. Then listen this song. Pamalandungin ni nga tugtog igsoon. Grabe ang i-prepare ni Lord each one of us. Na yung mga dagkong puta nga iyang i-prepare sa dugay ng panahon. Gusto niyang ihatag nimo, but sometimes kita rapon ang naga-deny nga dili mo duol sa iya. But niini nga time atong isurrender ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Just close your eyes. Then start to pray. Praise the Lord. In the Lord, gusto ko mo appeal sa divine appointment. But Lord, naagi mga babag. Tabangi ko, Lord, nga makaabot yung ko sa divine appointment. Wa Ginoo ang tanang babag sa akong pag-appeal, Ginoo. Gusto na akong babag-o na, Ginoo, ang akong kinabuhi. Tagaig direction ng akong kinabuhi, Ginoo. Oh, pray to the Lord. Just close your eyes, open your mouth. Pray. Oh, yes, Lord. I am a child of God. Yes, Lord. I no longer sleep. I am a child of God. Yes. Oh, pray to the Lord. Pagbuhat o pakigsaan sa Ginoo. No matter what happened, walay makababag sa imong pag-apil. Desisyon ni karon igsoon ing na Lord. Gusto kong mo-apil, Ginoo. Lord, gusto ko nga mabag-o kini nga kinabuhi. Nga sa dugay nga panahon nga giulipon sa yawa. Tagay ko, Ginoo, tinuod nga kagawasan. Oh, Lord. Pakikistoryay ang Ginoo igsoon. Desisyonin ang imong pag-apil sa divine appointment. Oh, ingna ang Ginoo nga, Lord, walay makababag. Yes, worship to the Lord. Worship Him. Kung gusto kang hilak niya sa Ginoo. Ay na, Lord, agay kong dyan sa napapag mo. Yes, Lord. Ipataas ang imo mga kamoting son, sign of surrender. Raise your hands. Then worship to the Lord. Cry out to the Lord. Oh, Spirit of the Lord, touch your people. Touch your people. Remind them, Lord, sa ilang kagahapon. Yes, Lord. Yes! Imo silang gipili o gitawag, gipanagtawag. Oh, raise your hands. Declare, I am a child of God. Lord. Yes, Lord. Declaring so, I am a child of God. I am a child of God. Yes. I am a child of God. Yes. Thank you, Lord Jesus. I am a child of God. This is unique soul. Na maka-appeal ka sa divine appointment.
Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, I apply your blood, Lord, to your people sa tanan nga niabot sa pre-divine appointment. Ang among pag-ampo, Lord, nga walay usa kanila nga mawala, kundili ang tanan, Lord, makaabot yun sa divine appointment. Daghang kang pagabuhaton sa ilang mga kinabuhi. Ug dugay na nga panahon nga imo ning gipaabot. Continue, Lord, nga ikaw magatandog sa ilang kasing-kasing. Magkaroon silang desire, Lord, nga mo go through yun sa divine appointment. Next week, Lord, mo decision ang imong mga anak. Imong i-provide, Lord, ang ilang pagkinahanglan. Dalaygon ka. All honor, glory belongs unto you, Abba Father. Akong gisalig, gitugyan sa imong mga kamot ang imong mga anak. Dalaygon ka. Glory and honor belongs unto you, Abba Father. In Jesus' mighty name, the people of God will say, Amen and Amen. Atong palakpakan si Lord. Kabalo ko nga na'y ginabuhat ang Ginoo sa imuha. Igsoon ayaw i-miss ang divine appointment. Osbo na ko 80 to 90% ang imong life pabag-og yun nini. Kato nga inyong nakita nga mga testimony, grabe kaguba ang ilang kinabuhi. But gi-restore sila ni Lord. Mga excited me sa imong kabaguhan. Atong palakpakan si Lord once again. Hallelujah! Palakpakan na to si Lord! Makapanglingkod ta. No? So, at this point of time, I will just give announcements. No?